Hello all signs, ito po yung inyong gabay or Tagalog horoscope. Yan, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. At sa mga bago po, please don't forget to subscribe, like, follow. At maraming thanks din doon sa ating mga nag-a-avail ng membership and subscription. Maraming salamat. Yung mga names nyo, i-flex ko na lang sa dulo ng ating reading para hindi mabagot. Hindi sila mabagot. Yung mga nag-aabang na, gusto na mag-start. Okay. Punta tayo. Ay, mga personal reading pala guys. Yung mga gusto mag-avail, mag-inquire. Sa FB page ko, dumiretso po kayo dun. Start muna tayo kay water sign. Ngayon niro-rotation ko na, dati like ko inuuna si fire sign. So para walang almahan diyan. So water sign muna. 12 signs ito, water, air, earth at saka fire. Yung arrangement ko ngayon para lang hindi kayo magulat o baka kasi yung iba hanapin niyo lagi kaming nasa unahan, ngayon nawala na. Okay. Rotation na ako ngayon. Start tayo kay Cancer. Ano ba yung mga dapat mo malaman sa ngayon? Uy, Wheel of Fortune. Yun nga lang, baliktad dear. Pwedeng may bad luck. Or yung tipong yung situation, instead na nag-improve, mas naging worse. Merong tendency na mabaliktad yung sitwasyon in an unfavorable way. Kasi nga baliktad yung iyong will. At may Libra energy. Okay, huwag kang mag-alala kasi kung halimbawang inaalat dito, may bad luck, huwag kang mag-alala, magbabalik din yung balance niyan. Sa tingin ko hindi siya magtatagal. Kasi nandito parang ina-arbor agad ni Justice card yung Wheel of Fortune reversed mo. Okay, so merong Libra energy, Cancer, baka may nakakadil ka na Libra dyan. Manunumbalik din yung justice, yung fairness. Siguro di naman talaga natin mapiprevent yung kapalaran na minsan, di ba? Minsan talaga ganun, may swerte, minsan may hindi okay. Ganyan talaga yung wheel. Kasi yan bilog Sabi nga nila, bilog, umiikot. So yan, pwedeng may mga situation na hindi ganun ka okay. Sabihin na natin, baka iba sa inyo minamalas. Pero manunumbalik din yan soon with the Justice card. Okay. Next is Scorpio. Ano yung mga dapat mong malaman sa ngayon, Scorpio? Sun, Moon, Rising, Venus, cross watchers. May Pisces energy dito and Cancer energy. Okay, so ang nafe-feel ko dito is nagre-release ka ng mga tensions, emotions. Kumbaga sa vulkan, kung hindi naman talaga nag-e-erupt yung mga lava, parang unti-unti kang nagve-vent, nagre-release ng steam. Ayan. Basta meron ditong mga naglalabas ng feelings, emotions. Especially ito, may tendency so whether hindi mo sinasadya na yung mga parang tinatago-tago mong feelings dyan, lalabas. Ayan, meron ditong hindi ko alam kung si Pisces to o si Cancer, kapareho mong mga water signs. Pero, lumilitaw yung insecurities netong tao na to. Kumbaga yung tunay na kulay niya, lumalabas yung mga tunay na emotions niya, feelings niya about you or a situation
ano, tawag doon na, kumbaga, ano ba tawag dito, kahit hindi nila sinasadya yung pwedeng accidentally na ano, lumilitaw yung mga nararamdaman nila dito. Depende sa situation, ano man yung nakapagpa-trigger. Ayan no, this is yung inner feelings mo. So whether ikaw to or yung mga, yan, yung dalawang signs dito, si Pisces, si Cancer. Yes, napaka-insecure nitong person na to. Dalawang cards yung nagsasabi. Lilitaw yung mga inggit-inggit. Di ba ganun yung iba? Basta, expect mo na meron ditong lalabas yung mga insecurities or tinatagong mga, ano, feelings na itong tao na to. Whether ikaw yan o yung mga binanggit ko. Pisces. O, Pisces, may lumitaw na Pisces dito. Pwedeng ikaw yan o kapareho mong Pisces. May Aries energy din. So, merong kawalan ng harmony. May kawalan ng harmony sa household, sa family, or sa relationship. May energy ng withdrawal dito, oh. Dalawa, oh. Oo. Someone na umaalis, hindi ko alam. May nagtampo ba? Naglayas? Basta meron ditong ano energy ng lumalayo or umaalis. Nag-walk out, kumbaga. O baka yung may napikon dyan, o sumamaloob. Nagtampo, naglayas, basta parang may energy ng paglalayas, pag-alis, pagtalikod, no? Pag-walk out. Possible because nasaktan yung feelings niya or na-disappoint siya. Oo, this is walking away. Conflict, pwedeng hindi ko alam kung may nag-aaway ba dyan, nagkasamaan ng loob, nagkatampuhan. Tapos parang lumayo, may parang umalis or naglayo, or sabi ko nga parang energy ng naglayas. Okay? Gemini. May mga dapat mong malaman, Gemini. May Scorpio energy at saka Taurus energy dito, Gemini. Okay. Pwedeng life is hard for you right now, Gemini. Pwedeng iba, nag-i-struggle kayo financially. Or pwedeng iba, you are struggling alone. Kung hindi man ito about kabuhayan, kaperahan, parang feeling mo is nag-iisa ka dito sa sa paghihirap mo or pinagdadaanan mo. Oo. Yung iba nakaka-experience kayo ng yung paano ba tawag doon? Indifference or isolation. O parang feeling nyo na walang lumalapit sa inyo, or yung during good times may mga kasama kayo, tas during bad times wala na, mag-isa ka na lang. Parang more on ganun yung napipick up kong energy. Asa na ngayon yung mga tropa mo? Saan na yung mga dating kumakausap sa'yo? Parang naglaho na lahat. Parang yung energy na pag wala ka, wala rin sila. Pero nung mga time na masagana ka, sikat ka, successful ka, nandyan sila. Kahit di mo sila, ini-invite. Parang ganung energy, napipick up ko. Huwag ka mag-alala kasi this is just
the universe's way of telling you na, oh, etong mga tao na to, alam mo na kung sino talaga yung mga tao na talagang nandyan para sa'yo, meron ka man or wala. Okay. Siyempre, pwedeng ano yan, siyempre pwedeng masakit. Pero ganun talaga eh, at least, nalalaman mo na kung sino yung mga tao na loyal sa'yo o talagang may malasakit sa'yo, love ka nila, whether meron ka o wala ka. Ayun na nga, sabi ko, it's just, how the universe, tells you kung sino talaga yung, or reveals to you kung sino talaga yung mga, kumbaga, malalaman mo yung mga tunay na kulay ng mga tao pag wala ka. Ayan. Okay, and ayan, some of you will feel, sad, disappointed, depressed. Okay, pwede may mga missed opportunities dito na pinangihinayangan mo. There is some kind of disappointment, yung parang tipong hirap ka na tanggapin yung mga bagay-bagay. There is loss, no? Pwede ba maliwanag loss, no? So mag-ingat kayo, baka makalanas kayo ng mga ganyan. Loss or grief, sadness, or pagiging alone. Ayan. Okay, nabanggit ko na ba na may Taurus at saka Scorpio, no? Libra. Hello, Libra. Ano yung mga dapat mong malaman right now, Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, and Cross Watchers. Okay, may Capricorn energy dito at saka Sagittarius. Oh, it looks like Libra, you have overcommitted yourself. Oo, and now hindi ka magkanda-ugaga because napasubo ka, napasaba ka dito, hindi mo ini-expect na na-overcommit mo yung sarili mo. Okay, so ang pinaka-approach mo dito is paano maging i-analyze mo mabuti. You need to reprioritize. Yun yung sinasabi dito. Feeling overwhelmed by your circumstances kasi ikaw nga ay there is excess dito sa Two of Pens, there is excess dito sa iyong Ten of Wands. So, pwedeng tambak ka ng trabaho. Ano ba itong mga tumanggap ka ng maraming trabaho and then pwedeng nahihirapan ka na ngayon. Hindi ka makakope. Pwedeng ganun. Kasi baliktad yung Two of Pens mo. Or pwedeng ikaw lang kasi mag-isa yung gumagawa dito kaya ka nahihirapan. So, ibig sabihin lang nito para mapagaan yung burden mo, Libra, pwede ka namang magpa-assist. Pwede ka namang yung mag-ask ng help sa iba para lang mapagaan, matipak-tipak yung yung dapat gawin. Delegation, sinasabi dito, importante delegation ng mga tasks. Release. Stress, okay. Pwedeng pagod, tambak. Maraming tambak dito. Hindi ko alam kung trabaho lang ba to or kung may iba pang bagay, Libra. Maraming excess. Aquarius. Mga dapat mong malaman, Aquarius, sa ngayon. Noong una guys, hindi ko paborito tong deck na to. Pero ito yung flavor of the month ko lately. Hindi ko alam. Ganun ako Kaya minsan yung mga ibang deck ko hindi ko nagagamit. Kaya rin ako maraming decks kasi depende ko ano yung nafe-feel ko May mga ganun May mga time na hinahanap ko si Rider-Waite. Pero basta iba-iba. And ngayon, ito yung paborito ko. Ako may nagko-concert na pusa guys. Ewan ko naririnig nyo. Ngiyaw, ganun. Sayang.
May ginagawa pa naman ako. At Pisces energy dito, Aquarius. Uy, may nagmamanifest dito something tungkol sa financial, oh. Yan, may nangangamoy opportunity. Meron ditong malapit nyo ng makuha yung hinihintay nyong pera. O, nangangamoy pera ito or opportunity para sa inyo, Aquarius. Wow. Good news. Yan, expect mo na may good news tungkol sa money, sa business, or sa trabaho. Or if you are expecting something, no, this is a confirmation na yes, matatanggap mo na yan. Or malapit na. The Moon card. Okay. May mga bagay na pwedeng makapagpa-confuse sa iyo right now, Aquarius, with the Moon card. Or you have a tendency na may mga naiisip ka na hindi naman talaga nandoon. Like, nag-i-imagine. Oo. Pwedeng may mga illusions or imaginations dito na nakaka-cloud ng iyong judgment. Oo. Problema mo dito is itong mga illusions, delusions na ito eh. At kailangan yung mag-focus sa inyong goals. Yun yung nire-remind ni Page of Pentacles dito. Kasi doon ka mas magiging efficient na magkaroon ka ng successful outcome. Okay? Taurus. Excuse me. Yung mga dapat mong malaman, Taurus. Emotional loss. Uy, so yun ba dito parang okay. Nagwo-worry kayo about something. Aligaga kayo about something. And nawawala yung ninyo, yung peace of mind, nawawala yung focus ninyo. There is Aquarius energy dito. Baka may Aquarius ka na nakaka-deal. Someone who is feeling restless, kung ikaw man yan, or someone close to you. Nawawalan ng focus, nagiging uneasy. Pwedeng maging padalos-dalos, may tendencies na ganyan. Pagiging unpredictable, ayan, expect mo na may mga unexpected dito. Pwedeng maging unpredictable yung behavior nitong person na to, emotions, or yung mga pangyayari, yung situation. And may mga possible na consequences ito, yung pagiging padalos-dalos nitong person na to, whether ikaw yan or yung person na nakakadil mo, pwedeng si Aquarius yan, Yung iba dito, nawawalan kayo ng gana. Pwedeng nawawalan ng gana yung person nyo sa inyo, nawawalan kayo ng gana sa kanya, or nawawalan kayo ng gana doon sa ginagawa ninyo. Virgo. Taurus ay Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, Virgo. Yung mga dapat mong malaman. Wheel of Fortune, uy, buti na lang nakatayo. O, diba? Bongga. Pagdating kay Virgo, bongga. O, merong dito. Leo. So, yung pinaka-quote sa'yo dito is, whatever doesn't kill you makes you stronger, Virgo. Diba? True enough. Sabihin, kung nalagpasan mo yan,
Hindi ka na kayang itumba basta-basta. Ganun ka nakatatag. Wow, good luck ito kasi Wheel of Fortune nakatayo, no? So, ayan, good luck para sa iyo. Good karma paparating sa iyo. Magandang bagay, magandang change kung meron mang change dito. Wow, there is a turning point, no? So, sa tingin ko, ang ganda ng manifestations para sa iyo dito. Basta, expect mo, may magandang pagbabago darating sa iyo soon with the Wheel of Fortune. And makaka-expect ka na may mga mga sitwasyon na papabor sa iyo, possible na swertihin ka. Tapos niyan, you have dito, pwede ngang may Leo, Wow! So, pwedeng bagong pagkakakitaan, bagong contract, or bagong project. Merong something na exciting na paparating or mangyayari sa'yo. Yun nga lang, pwedeng may delay, ha? Yung iba baka ma-delay itong creative venture ninyo, or kung may lakad kayo, baka ma-delay. Capricorn, yan, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ano yung mga dapat mong malaman sa ngayon? Ace of Swords, Eight of Cups, may Pisces energy. Okay, so sa tingin ko may mga conflicts na kailangan mong ayusin sa pakikipag-usap, Capricorn. Oo. May mga matters dito kailangan kaharapin. Importante na pag-usapan yung mga bagay-bagay, or kung meron ka mang mga naiisip na suggestions, no? Kumbaga, you need to speak your mind about kung ano man itong situation na to na kinakaharap mo or kakaharapin mo. You need to speak your mind para ma-solve yung mga conflict or problem dito. Okay, the Ace of Swords gives you mental clarity. So, kung nagkakaroon ka ng mga situations wherein may mga questions, no? So ibig sabihin darating yung mga kasagutan dito sa mga katanungan mo, no? Unti-unting magiging clear yung mga bagay-bagay. Sabi ko nga mas pag napag-usapan to, mas magiging klaro na lahat para sa iyo, Capricorn. Okay? Basta may mga breakthroughs dito, new ideas, makakaisip ka ng solutions or ways tungkol dito sa sitwasyon mo. Tapos, meron ditong Eight of Cups. Okay, this is something na kailangan mong pangatawanan. Kailangan maging confident ka dito sa gusto mong mangyari sa decision, action na gagawin mo. It could be na kailangan mo nang umalis dito, no? Meron ditong pag-alis na, or pwedeng there is an energy ng parang may abandonment, whether ikaw abandoning someone or something, or ikaw yung inabandon dito or iniwan. Pag sinabi nating withdrawal, pwedeng unti-unti ka nang kumakalas doon. So, yun, pwedeng iba sa inyo dito, baka unti-unti nyo nang inaawat yung sarili nyo sa smoking. Basta, merong some kind of, yung unti-unting idine-detach mo na yung sarili mo. Okay. Aries. Mga dapat mong malaman, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Cross Watchers. Timeless reading ito kung kailan mo man ito matsyempuhan. Justice card, may Libra, merong Taurus energy dito na sumulpot. Someone being unfair to you.
Or maybe life is being unfair to you sa ngayon, Aries. Pwedeng yan yung pakiramdam mo. Or meron talaga ditong taong unfair. May taong bias. May kinakampihan. Oo. One-sided siya. Oh, may pagka one-sided ito. Whether ito ay relationship mo or yung tao. No, unfair treatment. Unfair treatment. O baka si Libra yan, o kaya si Taurus. Okay. Tapos parang kawalan ng commitment sa ginagawa or sa relationship. Kawalan ng pagpaplano. Yung tipong, parang meron something na stunted yung kanyang progress kasi nga parang, pwedeng hindi tinuloy-tuloy. Hindi, yun na nga kasi kawalan ng commitment. Hindi na ituloy-tuloy yung ginagawa. So, hindi rin pwedeng hindi rin nagkaroon ng progress kasi nga parang something na naudlot or like halimbawa, nagpapatayo ka, nagpapakonstruct ka ng bahay, tapos una may pera ka, nagkaroon ng aberya, nagamit mo yung pera for emergency, and then yung pinapagawa mong bahay, pwedeng na put on hold yung construction kasi nga syempre mas may inuna kang iba So example lang yun, pero parang ganun. And parang kung hindi man na tungkol doon, pwedeng yung sabi ko nga, kung ikaw ito na parang hindi ko alam kung nawalan ka ng gana or parang hindi nagpatuloy yung commitment mo dun sa ginagawa mo or dun sa relationship. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ano yung mga dapat mong malaman sa ngayon, Leo? Kailan mo man matsyempuan itong reading ko? Virgo energy, tsaka, Capricorn, tsaka Virgo energy meron dito. Okay, so mga matters dito tungkol sa pera or sa negosyo or sa property, meron. Wow, this is you na ma-enjoy mo itong magagandang resulta ng ginagawa mo, Leo. Ayan, may mga rewards na paparating sa iyo. Dahil ito sa kasipagan mo. Pwedeng yung iba magkaroon kayo ng conflict sa bahay or sa trabaho tungkol sa pera. Meron din ditong parang nakafocus na lang siya lagi doon sa pera. Person na mukhang pera, person na pwedeng selfish. Pwedeng magkaroon ng mga inggitan related sa mga property, lupa, pera, or negosyo. Basta, ang magandang na-pick up natin dito is yan. Ikaw ay mag-e-enjoy dahil andito na yung mga resulta ng pinaghirapan mo. Okay, yung iba dito pwedeng good news pagdating sa sa career. Ayan. Ito ay Sagittarius. Last but not least, Sagittarius na. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ano yung mga dapat mong malaman sa ngayon, Sagittarius? Kung kailan mo man matsyempuan itong ating reading, this is a timeless reading. At kung magugustuhan nyo itong reading, pa-like and share na lang din, pa-leave ng comment, pa-like, follow, pa-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Merong Sagittarius dito kapareho mo or ikaw yan at saka may Aries, So, very fiery. Pareho kayong fire dito. Wow. Believing in your personal power. Natural leader. Wow, ang ganda naman. So, more on sa career yung napipick up ko energy dito. This is ikaw na nagiging effective ka dito sa responsibilities mo. Sa bahay man yan, sa trabaho or sa negosyo. Nakikita ko rin na may mga plano ka dito, na nakikitaan din dito ng progress dito sa mga ginagawa mo.
Ito yung mga decisions and plans mo na maganda yung resulta or successful yung outcome. There is also an energy ng pagta-travel or discovery. Oo, may pag-alis, travel. Pero this is a positive sign. Parang, new prospects and expansion yung nakikita ko or yung kumbaga, ini-implement mo na itong mga plano mo and nakikita ko na magiging possible na maganda yung outcome or successful, no? So, kung nakikita ko dito, wala kang magiging problema kasi confident ka, alam mo yung gagawin mo, strategic ka. At saka natural sa'yo yung pagiging leader. Pwedeng yung iba, merong, baka negosyante kayo or you're dealing with someone who is, negosyante or business-minded, magaling pagdating sa, sa negosyo. Yes, at meron kang mga challenges na ma-overcome. Ayan. Maraming salamat all signs for being here. Siyempre, saan makatulong sa inyo tong reading ninyo. Take care. God bless, babush.